Okay, hello. Ito na yung tutorial for the brain. So, bago magsimula, bago ang lahat, warning, disclaimer, warning, mas maganda yung warning. Warning, first time ko itong mag-aaral ng tutorial, so kung hindi masyadong malinaw, itanong nyo lang sa comment, okay? Sasagutin ko naman. Ang pinakamahalaga lang dito na panoorin, ang pinakamahalaga lang dito na panoorin is yung paglalagay nung kulubot ng utak. Ipa-flash ka na lang sa screen yung written pattern ng base. Kasi kayang-kaya nyo na gawin yun. So, hindi to super beginner friendly. Like, ito yung una mong gagawin na crochet, okay? Kasi, hindi ko na i-explain kung paano gawin yung single crochet, kemerut. Pwede nyo siyang pwede nyo ibenta yung magagawa nyo out of this pattern. Kasi, at the end of the day, skills nyo pa rin yung sa pag-ano ng kulubot. Just give me a credit, ganun. Credit na lang kapag nag-post ka, ganun. Ayun, simulan na natin. Ito yung materials na kakailanganin ninyo. For the yarn, I used flesh pink and milk cotton lang yan. But you can use whatever you do you. Ito na yung pattern for the base. So, screenshot nyo na lang yan. After ng round 12, ang gagawin nyo ay mag-slip stitch sa next stitch. Tapos, mag-chain lang kayo ng mahaba. Ito na yung yung kulubot nito. Ayan, yung kulubot ng brain. So, habaan nyo lang yung i-chain nyo. Huwag niyang gugupitin. So, ngayon, meron na akong mahaba. Pero huwag niyo gugupitin. Huwag niyo muna gugupitin. So, gagawin natin. Pwede kayo mag-search ng picture ng brain, tapos kopyahin nyo yung kulubot doon. So, magpo-flash na lang ako ng picture nito. Kung gusto nyo, ito na lang yung sundin. Or, pwede naman kayo na lang yung magkulubot ng kung anong gusto nyo yung kulubot. So, ganito lang siya. Susundan lang yung pattern na yan, di ba? Oo, ganyan lang. Then, lalagyan nyo lang ng pin dito. Hindi muna natin siya i-fabric glue, i-glue. Parang ganito lang muna. So, kapag wala na, kapag ubos na yung nyo, chain nyo, mag-chain lang ulit kayo. So, sa pag-shape na lang ng kulubot, tandaan nyo na lang na merong right side and left side yung brain. So, okay lang naman kahit hindi straight na straight yung parang yung parang pagitan nila dyan sa gitna. Basta ma-emphasize lang na may left and right side siya, ganun. Kasi mas magmumukha siyang parang utak kapag may ganun. Like, ito sa paggawa nitong nung isa pang brain, inano ko na agad na nandito lang siya sa left, ganun. Para ma-emphasize natin yung gitna. Yung hati pa, ganun. So, ayun na nga. Nalagyan ko na every side. Ayan. So, ayan, meron tayong parang happy dyan. Yung, para ma-emphasize yung left side and right side para magmukhang brain. So, kung hindi pa rin siya mukhang brain para sa inyo, like, kung perfectionist kayo, ganun, just trust the process. Magmumukha rin niyang brain kapag nilagyan niya ng eyeshadow. So, ididikit na natin. Fabric glue ang mas advisable gamitin kung iniisip niyo man gumamit ng glue stick. Kasi masyadong malaki yung glue stick. Maliit lang to unless malaki yung gagawin nyo. Dito tayo sa pinakalas magsisimula. Sa pinakalas na inaspili nyo. Na, ayan. So, tanggalin lang natin yan. So, ganyan lang. I-trace nyo lang kung saan nyo siya tinanggal. Tapos, ibabalik nyo yung aspili. Tapos, dito naman kayo. Sa next. Pwede rin dito sa mismong nyo siya, sa mismong chain nyo ilagay. Para hindi magkalat-kalat, ganun. O, yan na. Tapos, ibabalik nyo lang siya dun. Yan. Tapos, ipipin nyo pa rin. I-aspilin nyo pa rin. Para ma-hold siya sa place niya, ganun.
Pag nalagay nyo na yung glue and napatuyo nyo na siya, pwede nyo nang tanggalin yung aspile. Yan, dahan-dahan lang. Baka umangat kasi. So, pag may umangat naman, lagyan nyo na lang uli ng glue. Dito tayo sa last part naman. Inaspili ko muna siya para hindi sumama. So, ito naman sa last part. I-chain nyo pa rin siya. Chain nyo lang siya ng mahaba. Yung kapag binaluktot nyo siya ng ganun, yun na yung size nitong nitong hawakan. Pwede nyo rin siyang i-end dito. Ganun. Pwede nyo nagupitin tong yarn. Gupit na nga ito eh. Hindi ko na napakita. Habaan nyo yung habaan nyo yung end. Kasi lalagyan pa itong ikot-ikot nito. Lalagyan pa ito para kumapit siya. So, habaan nyo yung end. Bukasan natin to. Yan. Tapos kunin nyo na yung needle. And then, so kanina, nung nag-decrease tayo, hindi naman natin sinara ng todo yung yung bilog, yung base, diba? So, doon yung ipapasok. Tapos, yung labas niya, dito sa may tuktok. Sa may tuktok. Yan. Oh, diba? Ganun siya. And then, ipasok niya lang uli dito, kahit saan dyan. Basta magiging neat siya tignan. Tapos yung labas, dito rin. Sa may ilalim. Yan. Kung saan nyo pinasok, dun din yung labas nito sa ilalim. Ito na yan, diba? Hanggang dyan lang siya. Ganyan. Tapos, itong end, ipasok nyo sa ibang butas yung end, yung tail. Ipasok nyo sa ibang butas. Tapos lalabas siya rito sa taas, diba? Ibang butas, I mean, diba nandito siya? Nandyan siya, diba? Ayan siya, diba? Diyan siya galing, dito siya galing. Diyan, sa butas na to. Ipasok nyo siya rito sa kabila. Gets. Ganun dapat. Tapos, lalabas siya rito sa tuktok. Kahit saan dyan, basta malapit lang sa may loop na to. Sa may hawakan na yan. Okay. Tapos, lalabas siya dyan. Ito yung sa ilalim. Oh. Ganun. Tapos, ito na yung iikot. Ikot nyo lang rito. Iikot nyo lang siya rito sa may loop, sa ibaba ng loop. So, wait. Panoorin na lang. Sobrang hirap niya i-explain. Yan na siya, diba? Ikot dito. Ganyan. Basta ikot nyo lang siya dyan. Yan, diba? Isa pa. Mga 3 turns siguro. Depende, bala na kayo sa buhay nyo. Kaya nyo yan. Okay. Yan. 3 turns. Tapos, itong needle, ipasok nyo rito sa gitna. Sa gitna nung loop. Tapos sa gitna nung inikot-ikot nyo. Yan. And then, lalabas siya rito sa may ilalim. So, kahit saan dyan, basta lalabas siya sa ilalim. Binatakin nyo. Ganun na siya. Taran. So, damihan nyo na lang yung loop para hindi maano yung rito.
Ito kasi malaki yung ano nito, yung loop ko. Ayan. Makapal yung loop niya. So, para maano to, para malak, para matapos na siya. Para matapos siya. So, kung paano kayo kung marunong kayo magtahi ng damit, ganun, mag-handsew ng damit, ganun. Kung paano nyo i-close yung sinulid doon, ganun nyo rin i-close to. So, ganito kasi ako mag-close. Papasok nyo lang siya sa kahit anong butas dyan. Tapos, yan, papasok mo siya, di ba? O, pinasok nyo na. Tanggalin natin tong aspil. Baka malito kayo. Wala na yun. Nilagay ko lang yan kasi sumasama siya kanina. Hindi pa natuyo yung yung loop. So, ayan na. Pinasok nyo na siya. Huwag nyo mga atake ng todo. Dapat may loop na may iwan. So, again, ito yung loop. Tawagin natin tong loop. Ito yung loop. Tapos, ito yung tail. Yung tail, yung nakakabit sa may needle, ha. So, yung tail, ipapasok nyo rito sa may loop. Ganyan. Pero wag nyo itatodo yung hatak. Yan pa rin siya. Meron tayo rito, yung tail, nakabuo siya ng sarili niyang letters, sinaloop dyan. Yan. Yan, nakabuo siya ng sarili niyang loop, di ba? Hatakin nyo yan. Habang hinahatak niya ang tail, dapat lumiliit yung unang loop na pinasukan nyo. Ganito kasi ako magsara nung nung sa sinulid. Tinuturo ko lang. Pero kung alam nyo yung way, edi ganun. Yan. So, meron tayong panibagong loop. Ito na yung tail. Yung tail, ipapasok mo. Natakin natin ng konti. Sobrang laki. So, yung tail, ipapasok mo siya sa bagong loop. Ulitin mo lang yung process. Paulit-ulit lang na ganun yung process. Hanggang sa, kontento ko na secure na siya. Tapos, hatakin mo lang tong tail habang lumiliit yung loop na pinasukan mo. O, tapos, pasok ulit natin. 3 times natin gawin. Papasok mo ulit to again. Itong yung tail. Ipapasok mo sa loop. Liitan natin yung loop. Ito yung tail. Ipapasok mo sa loop. Pag nakapasok na siya sa loop, atakin mo tong letter C, itong tail. Atakin mo lang tong tail hanggang sa lumiit na yung loop. Okay, so since ayoko na siyang gawin uli, atakin mo na siya ng todo. So, yan. Then, itatago mo na to. Tatago mo na yung imperfection na yan. Papasok. Para matago yan, pasok mo lang yan. Tapos, lalabas siya sa kung saan man. Lalabas siya sa kung saan man dyan. So, ganyan. So, kung tingin nyo parang ang pangit niya talaga. Parang ang pangit niya kasi talaga eh. So, self-assurance tong ginagawa ko. Kung tingin nyo parang ang pangit niya talaga, mapapaganda naman yan nung eyeshadow. Yeah, trust the process. Yan, so lumabas na siya rito, diba, sa iba. Ibalik nyo lang uli. Kung gusto nyo secure na secure. Basta itusok nyo lang siya uli dyan. Sa kung saan man. Pag tumusok, yun na yun. Tapos lalabas siya dyan sa ibang sa ibang butas uli. Yan, hatakin mo lang. And then, gupitin na. Sa eyeshadow, sa preference ko, okay, sa ginamit ko rito, mas darker yung eyeshadow na gagamitin mo compared sa yarn na pinang-crochet mo ng utak, okay? At mas darker yung eyeshadow. Para mag-pop yung color niya, parang ganun kasing atake. So, red yung gagamitin ko sa eyeshadow. Ang color ng yarn kasi is light pink, di ba? Tapos, dito sa may brush, yung gamitin nyo yung flat. Or kung hindi man flat, basta yung maliit. Kasi sa siya ilalagay eh. Sa, ba tawag yan? Crevices, sa pagitan. Yun, sa pagitan nyo siya ilalagay. Like, kasi kung malaki yan, edi, basta hindi maganda pag malaki. Just trust me, bro. Anyway, basta yan. You do you, bala ka. Preference ko to. So, yan. Ito na. Kahit saan ka magsimula dyan. Basta, basta dyan sa may, siya, pagitan. Yan, ganyan lang. O, diba? Mas madali kasi kung kung yung flat na brush. Sorry, hindi ko alam kung anong pangalan.
anong tamang tawag sa brush na to. Basta ganun yan. Yan, sundan nyo lang yung curve nung naginawa nyo. Yung kulubot ng utak, ganun. Nagmumukha na siyang utak. Kasi may tugo na siya. Dugo. May tugo na siya, hindi na siya maputla. Diba? O, diba? Ay, pangit lang kasi talaga yung camera ko pag video. Just trust the process, guys. Magiging okay din yan. Magmumukha rin yung utak. Pati tong, pati tong handle nung, nung, ano ba tawag dyan? Nung pang chain. Nung pang chain. Lagyan nyo rin. Para kunwari yung dugo umaakit doon, ganun. Ganyan. So, basta yan, okay na yan. Okay, so, ito na, compare natin siya sa dati. So, compared sa sa una kong gawa. Pareho lang yan, yun yung pattern yan. Pero ang pangit kasi nung milk cotton ngayon. Ang pangit ng milk cotton ngayon eh. Kaya ganyan yan kaliit. Pero, para maging ganito kalaki, nagtama mo kasi, liit niya sa palad, compare dito sa isa. Like, ito magaganon mo, para siyang ket-ket na, Ito naman, ganito lang. Parang lang siya. Kalamansi na malaki. Parang lang siya. Basta parang ganun lang siya. So, pwede nyo siyang i-modify kung gusto nyo ng medyo mas malaki. I-modify nyo na lang yung yung pattern. Kagaya nito, 3 single crochet lang siya. So, gawin nyo hanggang siya. 4 single crochet, then increase. So, para madagdagan yung layer. Para madagdagan yung rounds. Ganun. Tapos, dagdagan nyo na lang din to para tumaas. Nasa base lang yan. Nasa base lang kung pangit yung milk cotton na bili nyo. Or yung yarn. Kung maliit yung yarn, tapos gusto nyo na mas malaki, paguhin nyo na lang tong base. Okay? Screenshot nyo lang kanina yung yung pattern ng base. Lakihan nyo na lang yung size. Basta gano'n lang siya gawin. Kaya-kaya nyo yan.